Nakatuto kami, 24 oras. Bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi ng May Kawayan, Bulacan kanina. Kaya ang ilang motorista binagalan na ang pagmamaneho sa North Luzon Expressway. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang nagpaulan sa Bulacan. Ang magiging lagay na panahon sa mga susunod na araw, alamin, maya-maya lang. Ginahasa at ibinahay umano ng isang lalaking 30 anyos ang kanyang chatmate na 12 anyos lang. Arestado ang suspect na dumipensang hindi raw niya alam na menor de edad ang kanyang chatmate. Nakatutok si Jomera Presto, exclusive. Kita sa CCTV ang pagbaba ng ilang tao mula sa sasakyan ng DSWD Taguig sa tapat ng Barangay 165 Pasay City pasado 1:00 ng hapon kahapon. Nakunan rin ang isang lalaking nakaputi na nakaposa sa mga kamay at dinala sa barangay hall. Ayon sa barangay, residente nila ang 30 anyos na lalaking nakaposas. Hinuli siya ng mga otoridad matapos umano niyang ibahay at gahasain ang 12 anyos niyang chatmate. 3 araw nang hindi umuwi yung bata kaya nag-worry yung magulang at hinanap niya yung kanyang mga anak. At noong mga pagkakataon na yun, bali nag-chat yung bata doon sa magulang at sinabi kung saan siya naandun ngayon. Agad humingi ng tulong ang magulang ng bata at nakipagkita sila sa isang convenience store kung saan hinuli ang suspect. Pero base sa investigasyon ng barangay, inakala ng suspect na nasa hustong gulang na ang biktima. Nagpakilala daw po yung bata na 18 years old pero hindi po alam nung suspect na yung bata pala ay 12 years old lang dahil malaking bulas po yung bata. Hindi po namin inakala na minor de edad yung bata dahil kung may mga ganun pong pangyayari, kung alam din po lang po namin, dapat barangay na po mismo ang umaksyon para maawat po yung ganun pangyayari. Sa investigasyon ng Pasay City Police Station, August 18 na makipagkita ang biktima sa suspect at nag-check-in sila sa isang hotel sa Pasay City. Pagkatapos ay inuwi ng suspect sa kanilang bahay ang menor de edad na biktima pero ayon sa pamilya ng suspect, hindi nito ginahasa ang biktima. Kinaumagahan, nag-i-bike yung anak ko eh. Kasama pa po yung bata eh. Pwede siyang sumigaw anytime. Kahit sa loob ng motel, kung nag-ano sila, pwede siyang magsalita doon. Kaya po walang katotohanan na sinasabi nila na pinuwersa yung anak nila. Sinubukan na umano ng pamilya ng suspect na makipag-areglo sa pamilya ng biktima pero desidido silang ituloy ang reklamo. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police Station ang suspect na sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 11648 o ang Act Promoting for Stronger Protection Against Rape and Sexual Exploitation and Abuse. Sinusubukan pa namin siyang makunan ng pahayag at ang pamilya ng biktima. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Nasa evacuation center pa rin ang daan-daang residente na isang barangay sa Bacolor, Pampanga. Ayon sa Pampanga LGU, mahigit 200 barangay sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sumisilip na ang araw pero ang baha sa barangay Tinahero sa Bacolor, Pampanga hindi pa rin humuhupa. Sa resettlement site na ito, hanggang 6 na talampakan ang taas ng baha. Dahil dito nananatili sa evacuation center ang daan-daang residente. Talagang mahirap. Hindi mo lang titiisin eh. Alalay ka ng Panginoon. Talagang iiyak at kalagayan nito. Sa Makabebe, may mga barangay na lubog pa rin sa baha. Maging sa Masantol, mahirapan ang pagbiyahe ng mga residente dahil sa taas ng baha sa ilang kalsada. May mga kalsadang hindi pa rin madaanan ng ibang sasakyan dahil sa mataas na tubig sa San Luis. Dahil sa hirap sa transportasyon, nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at ilang local government units ng libreng sakay. Sa huling tala ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 264 na barangay sa buong probinsya ang nakararanas pa rin ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Hinostage ng isang security guard ang kanyang menor de edad na kapitbahay sa Caloocan. Ayon sa kapatid ng suspect, mabigat ang pinagdaraanan ng kanyang kapatid na hindi umano pinasweldo ng dating security agency. Nakatutok si Katrina Son. Tensyonado ang sitwasyon sa Barangay 28 sa Maypaho, Caloocan City mag-alas 8 ng umaga.
Hinostage ng isang security guard ang kanyang kapitbahay na 13 anyos. Pinaligiran ng Caloocan Police at ibang emergency responders ang lugar habang nakikipagnegosasyon. Sa bintana siya dumaan, tapos dumaan ng bubong hanggang umabot po siya doon sa kabilang bahay. Doon niya na po nakuha ngayon yung minor po natin. Bago dumating ang mga pulis, may mga kasamahan ng sospek na sumubok kausapin siya. Pero nang lumapit umano ang kasamahan, hinostage din siya ng sospek. Kabilang sa mga hiniling ng sospek ang halagang 9,500 pesos at makausap ang kanyang pamangkin. Nang maibigay ng mga pulis ang hiling ng sospek, sumuko siya bandang tanghali. Allegedly ma'am, nakakaranas ng depression itong suspect natin. And according po sa ating mga witness, medyo nagka-problema sa pamilya kaya naisip niya na magkaroon ng hostage taking. Kwento ng kapatid ng sospek, gusto na sana niyang umuwi sa Iloilo pero walang pera. Hindi umano pinasweldo ang kapatid sa dating pinagtatrabaho ang security agency. 4 na araw na straight ang duty, walang kain. Siyempre, antok ka na nun. Sana sa agency niya, hilduan naman. Kasi kawawa naman yung tao eh. Yun lang ang akin. Kung ano pinagtirapan ng kapatid ko, ibigay sana nila. Para makauwi na. Ganun lang. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga biktima. Nakikipagtulungan na raw sa kanila ang security agency na pinapasukan ng sospek. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang sospek pero tumanggi siyang magsalita. Naharap siya sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. 3 ng pasyente na may leptospirosis ang naitalang nasawi sa San Lazaro sa Maynila. Sa gitna po yan ang patuloy na pagdami ng kaso ng leptospirosis sa bansa na ngayon po ay nasa mahigit 3,500 na. Nakatutok si Bernadette Reyes. Napalusong sa baha nitong Lunes si RR sa gitna ng malakas na ulan. Hindi raw niya inakalang magkaka-leptospirosis. Inabot po kami ng baha. Then pag uwi po namin ng Monday, nag-upbat lang po ako tapos tulog. Kinagabihan, ayun na po, naramdaman ko na po Naramdaman ko na po na hindi na po ako makahinga, nilalagnat. Kala ko ma'am normal na sakit lang po kasi wala naman po akong sugat Ang 14 na taong gulang na binatilyong ito na may leptospirosis din, kinailangang magdialysis. Inilipat siya sa San Lazaro Hospital mula sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Naligo lang sa ulan, naglaro sa tubig na malalim. Yun lang, pag-uwi niya, nilagnat siya. Masasabi ko lang sa kanila, huwag sila maglaro sa mga baha. Sa ngayon po kasi wala pong dialysis sa Gat Andres Bonifacio at mataas po ang kanyang creatinine, BUN at hindi po siya umiihi. Sa tala ng San Lazaro Hospital mula January 1, 142 na ang kanilang pasyenteng may leptospirosis. As of 7 a.m. kanina, 3 na ang nasawi mula August 10, isa sa kanila nasawi ngayong araw. 22 ang new admissions. 6 na po na leptospirosis patients ang kasalukuyan nakakonfine, 19 dito severe cases. Ang severe leptospirosis is ito na ang leptospirosis na inaatake ang mga vital organs ng katawan. Pag umabot siya sa kidney, kailangan na natin hemodialysis, hindi sila makakaihi. Pag inatake ang atay, naninilaw po ang pasyente. Pag inatake ang respiratory system, nagkakaroon sila hirap ng paghinga na kung minsan kailangan natin silang i-intubate. Ang mortality rate ng mga pasyenteng merong multi-organ dysfunction, umaabot po ng 50%. Patuloy pa itong tumataas, sabi ni Health Secretary Edwin Mercado. Kanina, binisita niya mga pasyente ng ospital. May incubation period dyan na almost 2 days to 60 days. Pero kalimitan yan lumalabas 5 to 15 days. Sa tala ng Department of Health o DOH, as of August 17, umabot na sa 3,760 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Minomonitor din ng DOH ang pagdami ng kaso ng dengue na umabot na sa mahigit 111,000 ngayong taon. Nag-uumpisa talaga yan sa lagnat, mga panghihina ng katawan. So dapat yun pa lang pupunta na talaga sa
pinakamalapit na health center or hospital. Pag ganito talagang tag-ulan, dengue, na-expect natin yung natataas. Pero kung yun nga, kung maagap yung ating mga preventive measures. Ayon sa Department of Health, sa kabila ng tumataas na bilang ng mga kaso ng leptospirosis at dengue, may sapat na kapasidad daw ang mga ospital. Dito nga sa leptospirosis ward ng San Lazaro Hospital, sa 120 na bed capacity, kalahati o 60 pa lamang ang naookupa. Pero sa ibang ospital, gaya ng East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa 119% na ang hospital occupancy rate, kabilang ang mga kaso ng dengue at leptospirosis. Ika nga nila, prevention is better than cure. Muling paalala ng DOH, iwasan ang paglusong sa baha kung hindi naman kailangan. Hindi naman po talagang napaka-importante yung kailangan gawin. Although nababatid po namin, talagang yung iba po talagang kailangan lumusong kasi parte po ng trabaho nila. Kung pwede po, ay iwasan, sana magsuot ng bota at agaran po, maligo, maglinis at talaga pong magsabon ng kanila pong katawan. Filipinos are responsible in keeping ourselves healthy. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kasabay ng pagulan kagabi sa Barangay Nueva Fuerza sa Carmen, Bohol, ang pagbagsak ng maliliit na tipak ng yelo. Ayon sa Pag-asa, posible ang hailstorm o pagulan ng yelo sa gitna ng matinding thunderstorm. Malakas na ihip ng hangin naman na may alikabok ang bumungad sa mga motorista sa Saranya Boulevard sa Bayawan City, Negros Oriental. Ayon sa uploader ng video, itong unang beses na makasaksi sila ng ganito. Ayon sa Pag-asa, may tuturing itong maliliit na buhawi. Wala namang naitala ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pinsala. Hulikam ang mga sandali bago ang malaking sunog na tumupok sa mahigit 200 bahay sa Pasay kahapon. Ayon sa motoridad, LPG ang sinasabing pinagmulan ng sunog. Nakatutok si Jomer Apresto. Malakas na pagsabog ang nakuna ng CCTV mula sa isang bahay sa Barangay 107, Pasay City, pasado 1:30 ng hapon kahapon na naging sanhi ng sunog kung saan mahigit 200 bahay ang tinupok. 4 na residente ang namatay, kabilang ang mag-asawang senior citizen at isang 3 taong gulang na bata. Habang 4 na residente naman ang sugatan at nananatili sa ospital. Ayon sa barangay, sa iisang bahay nakatira ang mga namatay at nasugatan. Yung mga nausawi na sa second floor, puro light material yun sa kamaliit lang. Yun, nung makuha kanina, magkayakap yung lola at saka yung apo. Sinagot na raw ng Pasay LGU ang gastos para sa cremation at sa kanilang libing. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal na mahigit 3 oras bago naapula mag-aalas 5 na ng hapon kahapon. Sabi ng barangay, aabot sa mahigit 200 pamilya o mahigit 700 individual ang apektado ng sunog. 12 pamilya rito ay residente ng kabilang barangay na nadamay rin sa nangyari. Pansamantala silang nanunuluyan sa Padre Zamora Elementary School. Nakapagbigay na ng tulong ang Pasay LGU, habang inihahanda naman ang pagbibigay din ng tulong pinansyal para sa kanila. Ilalapit din ang mga nasunugan sa National Housing Authority. Lahat po ng validated na mga nasunugan, lalo na po yung totally and partially damaged, nagbibigay po kami ng master list sa Urban Development Housing Office, sa local po yun. Saka po sila ang nag-aangat naman po sa NHA, sa National Housing Authority. Inaalam pa ng otoridad kung magkano ang halaga ng mga napinsalang ari-arian kasunod ng sunog. Jomer Apresto, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna po ng sunog sa Pasay kahapon, isang aso ang natrap sa isang bahay. Hindi po makalabas ang aso mula sa balcony ng bahay at naipit sa railing. Agad po siyang pinuntahan ng Fire and Rescue Volunteer. Nailigtas ang aso at naibalik sa may-ari nito. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga coastal dike sa Paumbong, Bulacan na ilang taon na umanong sira. Ang sabi ni Dizon, hindi na akmang disenyo ng mga ito. Sa halip na makatulong sa pagkontrol sa baha tuwing high tide ang dike sa Barangay Masukol at Santa Cruz, nagigibalang ng mga alon. Kaya lalo raw nalulubog sa baha mga residente. Ay kay Dizon, kasama ito sa mga iniimbistigahang mga anomalyang flood control project. Sisimulan ng kumpunihin ang proyekto. Kasama ni Dizon sila Cabinet Secretary Benhur Abalos at Paumbong Mayor Mac Marcos sa pag-iikot. Nito ng Agosto, naitala ang kauna-unahang babaeng Pranses na nakapag-spacewalk sa Kalawakan. Sino nga ba siya? Kuya Kim, ano na?
Tiyak na sa bucket list ito ng lahat na nangangarap maging astronaut. Ang makalabas mula sa isang spacecraft o space station habang nasa kalawakan para magsagawa ng mga misyon. Ito ang tinatawag na extravehicular activity o spacewalk. At nito lang August 18, 2 astronaut ang matagumpay na nakalabas mula sa International Space Station. Ang kanilang misyon, alisin ang isang sirang antena ng ISS. Ang spacewalk na ito ay tinatawag na US EVA 97. Makasaysayan. Ang isa kasi sa mga gumawa nito, ang kauna-unahang French woman in history na makapag-spacewalk. Siya si European Space Agency astronaut Sophie Adenau. Sophie, at this time you can perform some translation adaptation to get used to your new environment. Welcome to space. Thank you. Copy all adaptation. I will do minimal adaptation. I feel very good now and ready to go. I'll just wait for Emil feathers to be clear before I leave. Bago naging astronaut si Adenau, dating opisyal ng French Air and Space Force. Isa rin siyang engineer at helicopter test pilot. Noong May 2024, tinalaga siya para sa isang long-duration mission sa ISS. At dito ng Pebrero, nilaunch siya patungong International Space Station. Maliban sa kanyang makasaysayang spacewalk nitong August 18, muli siyang lalabas ng ISS sa August 25 para ipagpatuloy ang kanilang misyon, bagay na ating pakaabangan. Si astronaut Sophie Adenau, patunay lang na walang matayog na pangarap para sa mga nagsusumikap. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Kita po sa video na yan ang pamumuo ng isang water spout o ipo-ipo sa katubigan ng barangay Punta Waling-Waling Poblasyon sa Donsol, Sorsogon. Ayon sa Donsol MDRRMO, nangyari yan bandang alas 9 ng umaga. Maripas ang takbo mga tao nang papalapit na sa lupa ang ipo-ipo. At nang nakarating na sa lupa, nagliliparan na ang debris. Natuklap ang bubong ng isang bahay at nagsitumbahan ng mga motorsiklo. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Pabugso-bugso man ang ulan, tuloy po ang bakasyon ng mga turista sa Baguio City ngayong long weekend. At mula sa Baguio City, nakatutok live si EJ Gomez. EJ? Pia, mas marami ng bakasyonista dito sa Baguio City ngayong araw. At nakikita naman natin, mas mabigat na ang daloy ng trapiko. Ganyan yan, kahit napabugso-bugso pa rin ang malakas na ulan. Ang Baguio City LGU naman, naka-full alert pa rin para sa paparating na bagyo. Maaraw na ngayong araw sa Baguio City kumpara kahapon. Pero pabugso-bugso pa rin ang malakas na ulan na di alintana ng mga bakasyonista. Sa Burnham Park, enjoy pa rin ang mga nagbabike. Ang Botanical Garden naman ang pinasyalan ng pamilya ni Rizan na mula Cavite. Pangalawang balik na po namin, ma'am. May mga bago na po kaming nakita. So mas maganda na po yung experience yun sa loob. Kahit maulan at saka pagi, para kami nasa Amerika, feel namin. Fur babies naman ang bitbit ng pamilya Piol sa kanilang pamamasyal. Family na namin sila. So ayan, mga naka-outfit. And ayun, gusto lang din namin silang libutin. Cozy weather kasi dito. Go-to namin to as a family. Baguio City talaga. Every time may long weekend. Pasado alas 3 kanina nang lumitaw ang makapal na fog sa City of Pines. Would still find the rain a part of the charm of visiting Baguio City. Kaya in spite of that, marami pa rin umakyat. Mag-surge ang mga bookings natin sa mga accommodations. Sa rami ng turista, lalong bumigat ang trapiko, partikular sa rotonda ng Session Road. May mga pulis naman na tumutulong magmando ng traffic. Kahit na maulan, business as usual ang eksena dito sa Hangar Market na bagsakan ng gulay dito sa Baguio City. Pero ang mga paninda, bagsak presyo. Napipilitan na lang daw mga nagtitinda para ang kanilang mga paninda maging pera. Nahihirapan ding ibiyahe ang gulay sa bagsakan at mga palengke dahil sa patuloy na pag-ulan. Kaya maraming panindang gulay ang nabubulok na lang. Yung mga silari, bulok, tapos mga pipino, walang masyadong bibili kasi ulan ng ulan, matumal. Patuloy naman ang pag-aayos ng mga nasirang kalsada gaya sa Upper Session Road para maibsan ang mga posibleng soil erosion at pagguho ng lupa. May crew tayo na umiikot and then may monitoring tayo with all the 128 barangays
And then we have also set up a virtual EOC, Emergency Operations Center, para mas madali ang reporting system natin. Bumubukos ngayon, balik-balik. Pia, sa mga oras na to, nasa 18 degrees Celsius ang temperatura dito sa Baguio City. At ayon sa Baguio City DRRMO ay binuksan na sa mga motorista ang Cannon Road kaninang umaga. At ito, kahabaan ng Magsaysay Avenue, mas mabigat ang daloy ng trapiko. Malapit ito doon sa Session Road, 2 oras bago magbukas ang night market at pabalik-balik ang malakas na ulan. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Pia? Maraming salamat, EJ Gomez. Nagbuga ng usok at nagliwanag ang crater ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa PHIVOLCS, ang naturang superheated plume activity ng bulkan kagabi, indikasyon na umaakit ang magma sa bunganga ng bulkan. Tumagal yan ng halos 1 oras. Mag-aalas 11:30 ng umaga kanina, nagbuga ng usok ang bulkan na may taas sa 150 meters. Pasado alas 3 naman ngayong hapon, muling nagbuga ng abo ang bulkan. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Bawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Hulikam ang pang-hold up na magkaangkas na lalaki sa isang ahente ng alak sa Pototan, Iloilo. Yan at iba pang nahulikam na pagnanakaw sa ilang probinsya. Tinutukan ni Jamie Santos. Pagparada ng delivery truck na iyan sa labas ng paaralan sa Pototan, Iloilo, bumaba ang driver at tumawid ng kalsada. Makalipas ang ilang minuto, lumapit ang magkakaangkas na lalaki sa truck at tinutukan umano ng baril ang ahenteng naiwan sa truck. Nag-declare kang hold up. Kag dito nakuha sa ila ang isa ka knapsack nga color black, isa ka sling bag nga color black man containing amounting to 21,000. Tumakas ang 2 salarin na patuloy pang tinutukoy ng pulisya. Tinutukan naman ng patalim ang babaeng ito habang papasok sa gate ng kanilang bahay sa Bacolod City. Tinangay ng riding in tandem ang cellphone at 30,000 pesos ng biktima. Sa ilang mga background namin, mga record na sila, pero continuously gina-check natin. Manhunt operation pa kami. Maging ang mga panabong ng manok, hindi nakaligtas sa mga kawatan. Sa Pagadian City, tinangay ng 3 magkakaangkas ang 2 manok. Natagpuan kalaunan ang sinakyan nilang motorsiklo na pag-alamang nakaw din pala. Ayon sa may-ari ng mga manok, menor de edad ang mga nagnakaw. Nakausap na niya ang ina nito pero hindi na nabawi ang mga ninakaw na manok. Balak ng biktima na magsampa ng reklamo. Sa Davao City naman, nahulikam din ang pasimpleng pagpuslit ng isang lalaki sa panabong na manok na itinago niya sa suot na jacket. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga kawatan na agad sumibat sakay ng motorsiklo. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Naging makulay at matamis ang pagdiriwang ng pista sa isang bayan sa Nueva Ecija. Tampok ang pinagmamalaki nilang puto kalamay. Kain tayo sa pagtutok ni JP Soriano. Sing-tamis ng kalamay ang ngiti ng mga residente ng San Leonardo sa Nueva Ecija sa kanilang pagdiriwang ng Kalamay Festival. Nabahagi ng pagdiriwang ng pista ng kanilang patrong si San Bartolome Apostol. Isa sa highlight ng Kalamay Festival, ang cooking contest para sa ipinagmamalaki ng bayan na putong kalamay. A for effort ang bawat booth at kubo. Kanya-kanyang version ang bawat kalahok. May putong kalamay na sinimplehan lang, kulay puti na nilagyan ng toppings na latik. At meron ding kulay ube na may topping naman ng nyug. Pinakamahirap po niyan yun sa paghahalo-halo. Tila nahirapan nga ang mga hurado kung sino ang mananalo. Sasarap lahat kasi nga bihira lang kayo makatikim ng kalamay dahil sa hirap ng paggagawa niya. Nagpasalamat din ang kanilang kura paroko dahil matapos ang ilang araw na pagulan, tila umayon ang panahon sa kanilang pagdaraos. Habang nagdiriwang tayo, sumisikat ang araw. Amen! JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. From ipepet lang to naging pet na real quick. Yan ang mala-organic encounter na magkasintahan sa nakita nilang stray cat sa isang overpass. Yan ang usapang pets ni Athena Imperial.
Ganda, nagtago siya sa'yo. Nang pauwi na ang magkasintahang Ivor at Pearl mula sa mall, may nakita sila sa overpass na something small. That something is a kuti. Na humaling sila sa kanyang angking lambing kahit pa may something sa kanyang mata. Yung mata kasi niya, habang tinis-tinis yung mata niya, something wrong, nakasara siya. Tapos, nasisipa-sipa po siya nung ibang tao doon pang lakad. Kasi malapit-lapit siya sa mga tao. Tapos, may time na sobrang nasa gilid siya ng edge, tapos konting apak lang, isang apak lang, malalaglag na siya, baka masagasaan siya. Ang saglit lang na pagbet sa kuting, nauwi sa desisyong siya'y kup-kupin. Hindi ka gano'n dyan? Nauwi ko na. Dinampot ko na rin siya. Ayun, sabi ko, kuha na ng paper bag yung partner ko. Hindi ko kayang maisip na parang responsibility ko siya. Dinala ng Instant for Parents ang kuting sa vet para mapasuri at mapagamot ang kanang mata. From stray kitty, isa ng healthy cat ang kanilang fur baby na pinangalanan nilang Sam. Kung may capacity naman pong tumulong and mag-adopt, mag-rescue, napakalaking tulong na po yun. Hindi naman po natin kailangang iuwi. Yung simpleng pakain lang, tapos yung pavet sila kung kaya, tapos maghanap ng pwedeng mag-rescue or adopt sa kanila. Napakalaking tulong na po nun. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Patay sa babaeng 50 taong gulang sa Tanhay, Negros Oriental matapos pagtatagain sa ulo ng kanyang live-in partner. Ayon sa investigasyon, pauwi na mula sa piyesta ang biktima at suspect kasama ang 2 anak. Mainit umano ang pagtatalo ng biktima at suspect dahil sa selos. Batay sa salaysay sa pulisya ng isa sa mga anak, sinuntok ng maraming beses ng suspect ang biktima, saka kumuha ng itak at pinagtataga ang kanyang ulo. Agad tumakas ang suspect na pinaghahanapan ng kapulisan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng mga kaanak ng biktima at ng suspect. Inihahanda na rin ang reklamong murder laban sa suspect. 3 bagyo ang patuloy na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Nag-redevelop bilang tropical depression ang dating bagyong Neneng. Nasa labas po yan ng PAR at namataan ito sa layong 660 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Mayroon din bagyo sa layong 1,055 kilometers east ng Eastern Visayas. Ang Typhoon Saudel naman nasa layong 2,555 kilometers east ng Northern Luzon. Sa ngayon, walang epekto sa panahon. Wala epekto po ito sa bansa, itong 3 bagyo. Pero ayon po sa Pag-asa, asahan na magiging maulap ang panahon at magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na linggo dahil sa habagat o southwest monsoon. Nagpapaalan po yan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at malaking bahagi ng Central Luzon. Habagat din ang nararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Asahan na posibleng pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro bukas hanggang Martes. At pagdating po ng Miyerkules hanggang Biyernes, asahan naman ang panakanakang pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, dala ng habagat. Something unusual ang magiging itsura at karakter ni Kapuso Drama King Dennis Trillo para sa kanyang upcoming Kapuso Action Series na Hari ng Tondo. Yan ang aking chika. Kung nasanay tayo sa clean look ni Dennis Trillo sa mga nagdaan niyang serye tulad ng Sanggang Dikit for Real, Maria Clara at Ibarra, maging sa Pulang Araw, maninibago raw tayo sa role ni Dennis sa upcoming Kapuso Action Series na Hari ng Tondo. Tila giveaway dyan ang kanyang scruffy look ngayon. Ang gaganda ng mga eksenang ginagawa namin doon, nakakatuwa katrabaho si Direk Enzo dahil grabe yung pagtutok niya sa mga bawat characters ng show. Makakasama ni Dennis sina Ruru Madrid, Rocco Nasino at marami pang iba. Hindi raw halos sila gumagamit ng kadobol pagdating sa maaaksyong eksena. Ngayon siguro yung pinaka-ma-action talaga, nag-prepare kami talaga dito lahat ng mga action sequences. Ginagawa namin ng actual para, alam mo yun, makita nila na talagang pinaghirapan namin bawat eksena. Bukod sa Hari ng Tondo, magbabalik studio rin si Dennis kasama ang misis na si Jenilyn Mercado para sa kanilang collab na kanilang YouTube music channel. Malapit na magawa yung studio namin
And ayun, mapapanood ulit nila yung collab, makagawa ulit kami ng mga contents ulit. Full support si Dennis sa bagong album ni Jen, kung saan may kantang dedicated para sa Kapuso Drama King. Magkahalong kilig at pasasalamat ang sukli ni Den. Salamat, Thank you, Nelson. Hitik na po sa kaalaman, puno pa ng karunungan ang pag-iikot sa Intramuros sa Maynila. Kabilang kasi sa mga pwede ninyong makasama sa pamasyal ang mga senior citizen tour guide na mayaman sa karanasan at kaalaman. Nakatutok si Darlene Kai. Mahigit 7 milyong turista ang bumisita sa Intramuros, Maynila nitong 2025. Bawat sulok ng walled city na itinayo noong panahon ng mga Kastila, may natatanging kwento. You can tell you the story for Santiago and then you can translate it in France. Because if you are here, it's very important that you will know. Kwentong masigasig na ibinabahagi ng 69-year-old na si Edgardo Satira, dating reporter sa radyo. Ngayon kabilang sa mga senior citizen na tour guide sa Intramuros. It's challenging yung pagiging senior tour guide, but challenging in effect na ako'y nagiging masaya naman. Hindi naman siya yung parang mahirap dalhin. No experience din sa 80-year-old na si Erlinda Flores na maging Intramuros tour guide. Pero anya, sakto ito para malibang at ma-enjoy ang retirement sa pagiging caregiver abroad. Ito talaga gusto ko. Gusto ko to. Kasi talaga gusto ko magtrabaho sa labas eh. Ayoko sa labi, nakaupo lang, gusto ko dumadaldal. Bukod kina Edgardo at Erlinda, may 15 senior citizen tour guides na accredited ng Department of Tourism. Ginagawa natin pagkakataon yung turismo para manatiling aktibo, produktibo, at syempre empowered yung ating mga lolo at mga lola. Yung mga senior citizen kasi natin, mayaman sila sa karanasan, maraming experience of course. Hindi biro ang training para maging accredited tour guide. Kailangan pa namin mag-seminar for 1 week at saka yung fit to work. Para malaman namin kung ano yung dapat na pakihirap sa mga turista, paano yung kinakailangang i-review namin na history of Intramuros. Basta't kayo po ay merong passion, may willingness na matuto, physically fit at ang pinaka-importante sa lahat, marunong makipagkwentuhan at magaling magkwento tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Pasok na pasok po kayo dito sa programa ng Department of Tourism. Satisfaction guaranteed ang serbisyo nila para sa ilang turista. He has a lot of knowledge and he demonstrates a lot of patience as well to tell the history around. It's pretty cool to see like a guy from that age and then really sharp memory and yeah, always smiling. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami, 24 oras.